Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Panahon tayo'y inalipin, ang ngalan niya'y ating sanggitin, paanong di tayo lingapin. Kayang ring magtipon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig dito sa banal na Eukaristiyang ito, sa makaisa pa, ialay natin ating mga kapanalig na nag-alay sa misang ito at ating mga personal na kahilingan. Mga kapatid, amin din makasalanan pang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinapabuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling ka nawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinapabuti, huwag nawang magsawa sa pagiging matatag, sa banal na adhika, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol na matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang iparangal sa mga hentil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin
Sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo pinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay nito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay inihayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay ipahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy siyang hari. Sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay ipahayag gawa ng Poong nagligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa atin, mga kapanalig. God is good. And all the time, God is good. Kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking homilya o pagnilay-nilay sa araw na ito o sa gabing ito, nais ko pong tatawagin ito, paghahabilin na may saya o may galak. Kasi pag minsan naranasan natin, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na nawala na ng mahal sa buhay, na yung bago sila nawala ng buhay, may mga habilin din po. Ngunit pag minsan yung mga habilin iyon ay nakakalungkot. Ngunit ang Panginoong Diyos, ang habilin niya o paghahabilin niya ay nandoon yung kagalakan. Napapakinggan natin sa ating Ebanghelyo sa bandang huli ngayon. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang iyong kagalakan. At nung nakaraang Martes lamang, napakaganda din po ang ating Ebanghelyo dahil ay tungkol ito sa pagbigay ng pahabilin ni Jesus sa kanyang maalagad. At sinabi niya, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 14, verses 27 to 31a, na sinasabi dito, ako'y aalis, ngunit babalik ako. At bago sinasabi niya ito, sinabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mabalisa. Napakaganda ang assurance ng ating Panginoon doon sa kanyang mga alagad dahil yun naman talaga ang kanyang iiwan ay saya. Ang kanyang pahabilin sa kanyang mga alagad ay saya. Yun nga, yung nakalipas namang na linggo, pinagdiriwang natin ay ang panglimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at nandoon yung napakasinto sa utos ng ating Panginoon si Kristo na sabi niya, magmahalan kayo. Paghabilin niya sa atin, sa kanyang mga alagad, na magmahalan kayo. Ngunit, hindi nagtatapos doon. May basihan na sinasabi niya, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Siguro masasabi natin, madali lang magmahal pag ang batayan dito, ang mga sarili natin, mga personal nating perspektibo tungkol sa pagmamahal o makamundong perspektibo tungkol sa pagmamahal. Ngunit, again, napakaganda dahil sinasabi ng ating Panginoon, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At ganun din po sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi na naman ng ating Panginoon na kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Naalala ko po yung aking kaibigan, matalik kong kaibigan, nung elementary pa kami,
high school, nagkasama-sama kami. At ngayon, nagtatrabaho siya sa ibang bansa. At bago siya pumunta doon sa ibang bansa, sinama niya ang kanyang mga mahal sa buhay, kanang membro sa pamilya, at sinabihan niya na samahan niyo ako, ihatid niyo ako sa airport bago man ako mag-alis, at least kasama ko kayo. At sinabi niya sa akin, Father Lily, pwede mo bang akong samahan sa airport kasama ang aking mga mahal sa buhay? Sabi ko, nako, ang saya-saya ko po na samahan kita. At nung nandiyan kami sa sasakyan, napakatahimik ang kanyang mahal sa buhay, na para bagang there's something na napakalungkot. Para bagang ayaw nilang umalis ang kanilang papa. Na para bagang mawalan sila ng papa forever. At yung malapit na kami sa airport, dahil Terminal 1 yung kanyang plane, dumaan kami doon sa Terminal 4 at may kainan doon sa labas. At sabi niya, kain muna tayo bago tayo magpunta doon sa paliparan. At sabi ko, bakit walang imik ang mga membro sa pamilya? Anong nangyayari? Pwede bang kakain muna tayo at mag-uusap tayo doon sa loob? At hindi ako komportable doon sa katahimikan. At nung nandoon na, kumakain na kami, walang gana yung mga membro sa pamilya na mag-order ng pagkain. Sabi ng papa, yung aking kaibigan, okay, mag-order na kayo. Anong gusto niyo? Sige po, pagsasaluhan natin. Ngunit walang gana. Nagsasalita ngayon ang papa. Sabi niya, alam niyo, naaalis ako, ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko magagawa ito kung hindi ko kayo mahal. At nagtitinginan yung mga membro ng pamilya at nagpapatuloy sa pagsasalita yung papa. Sabi niya, sa pag-alis ko, nawa ito ang susundin ninyo. May pahabilin din po siya sa kanyang bunso, sa kanyang panganay, sa kanyang asawa. May mga pahabilin. Ang pahabilin dito, nakasentro sa pagkakaisa, nakasentro doon sa pagtutulungan, nakasentro doon sa pagpakumbaba, pag-unawaan, at pagbibigayan. At nung sinasabi niya na ito, pagkatapos doon, nabigyan ng lakas yung pamilya, yung mga membro sa pamilya, at nagkakaroon ng pag-i-smile, tumatawa, at nung nagkakaroon ng encounter, at sabi ko, wow, ang ganda naman ng pahabili na yon. Talagang nagbigay ng sigla. Ito yung tamang pahabilin. Aalis man yung papa, ngunit nakikita ng papa ang saya ng mga mahal niya sa buhay na naiwan. At sabi ko sa sarili, wow, ganun pala talaga kung mahal mo yung isang tao at yung mga minamahal mo ay nakikita yung pagmamahal mo, nandoon yung saya. Kahit pa man umalis, kahit pa man malayo, kahit pa man ilang years na nandoon malayo, nandoon yung saya dahil yun nga, alam nila kung anong purpose sa pag-alis ng kanilang mahal sa buhay. Hindi kaya mga kapatid, ito din po ang ating Pag-Jesucristo? Nung sinasabi niya na mauna ako sa inyo at ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Sinisigurado ng ating Pag-Jesucristo, ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Hindi lang isa ang matitirahan. Hindi lang dalawa, kayong lahat. Napaka-inclusive ang ating Pag-Jesucristo sa kanyang pahabilin na walang boundary. At makikita naman natin ng ating Pag-Jesucristo nga, ating Panginoong Hesus, na pinanganak sa sabsaban, na makikita natin yung image ng sabsaban ay napakabukas. Walang boundary. Kahit yung mga hayop, kasama ang mga hayop doon, nasa loob ng sabsaban. Makikita din po natin, ngayon sa unang pagbasa natin, na si Pedro tumatayo. At ang kanyang pagpapahayag ay isang pagpapahayag na nagiging inclusive para ito sa mga hintil din po. Hindi lang exclusive ito para sa kanila.
kundi ito ay para sa lahat, ang pagpapahayag sa salita ng Diyos, ang pagpapahayag sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. At napakaganda pala mga kapatid, dahil ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon, na kung paano ako iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Napaka-challenging ito dahil, again, kung manatili tayo sa Panginoong Diyos, sa Kanyang pag-ibig, hindi tayo maging passive. Hindi tayo kagaya ni Juan Tamad na maghintay na lamang kung kailan malalaglag yung bunga sa bayabas. Ngunit maging productive tayo, maging progressive tayo, na sinasabi nga ng Ebanghelyo kahapon, ng Wednesday, na ako ang puno ng ubas, at sino yung manatili sa akin, at ako'y nanatili sa Kanya, ay mamumunga ng masagana. Mamumunga ng masagana. Dahil kung wala ako, in the absence of me, you can do nothing. Napakaganda po itong mga pahabili ng ating Panginoong Kristo, na ito nawa din po sa atin, ang hamon sa atin, kung minamahal man tayo ng ating Panginoong Kristo, at sabi nga ni Pope Benedict, palagi ko itong sinasabi, nang sabi ni Pope Benedict, our faith is a human response to the God who loves us first. Ang ating pananampalataya, isang tugon sa isang Diyos na unang nagmamahal sa atin. Unang nagmamahal sa atin. Ibig sabihin dito, na kung minamahal tayo ng Diyos, nakikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Anong klaseng tugon na mayroon tayo? Anong klaseng pagmamahal na mayroon tayo na ipapakita natin sa Panginoong Diyos? Hindi kaya itong basihan natin ngayon sa unang pagbasa ng pagmamahal na ito ay walang boundary? Ang pagmamahal na ito, kung nais nating manatili sa Diyos, kailangan maging inclusive tayo sa mga tao na kasalamuha natin araw-araw. Again, ang perspektibo ng mundo natin tungkol sa pagmamahal, isang perspektibo na may boundary. Isang perspektibo na this is my comfort. Komportable ako dito at ito lang aking mamamahalin dahil makaibigan ko sila, makakilala ko sila, makapamilya ko sila, makapartido ko sila. Paano na yung ating mga kapatid nandoon sa laylayan? Yun nga sinasabi ng ating mahal na Santo Papa. Inulit niya itong bago nating Santo Papa, si Pope Leo XIV, na we have to be bridges. We have to build bridges to other people, to those people who are in the peripheries, na tayo'y maging tulay para sa mga kapatid natin na nandyan sa laylayan. Mga kapatid natin na para sa kanila, sila ay nagiging nasintabi ng ating lipunan. At napakaganda din po mga kapatid, itong hamong ito, dahil yun nga, kung tayo man ay nagiging bridges, ang ating Panginoong Diyos, pinapakita niya, ang kanyang pagmamahal ay naging tulay. Ang krus na yan, kung saan nakabayubay ang ating Panginoong Kristo, walang muling pagkabuhay, kung wala yung cross na yan. Walang pagbibigay kung hindi tayo dadaan sa mga pagsubok sa buhay, sa hirap ng buhay. Yun nga, sinasabi ng ating Eucharistia, you cannot give none unless you have to undergo a certain process of purification, and that is the allowing ourselves to be broken. We cannot give none unless we have to allow ourselves to be broken. Nawa ito ay manatili sa atin, ito ay masabuhay natin sa ating araw-araw na buhay. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sinabi ni Kristo, kung mamalagi kayo sa akin at mamalagi kayo sa inyo ang mga pananalita ko, hingiin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway
maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng mga puso't isipan, isama din po natin ang mga kahilingan ng ating mga kapanalig at ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ng sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming mga alay, kami ay pinagpagsalo mo sa iyong buhay, na nambuklog tangi na walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya na rin umiiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayon na pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong nasa krus, nakabayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay hinain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin
ang tupang naghandog na kibubuklod, kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Espiritu. Gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang malagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kayang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis ng malagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin misteryo ng pananampalataya. ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at puling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagdudulot ng buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakiisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo yung mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon nila ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mong dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang banal niyang esposo, kaisa ng apostol at lahat mga banal na namumuhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin nagiglig na utos sa turo ng makapadlang aral, buong pag-ibig nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinilig namin na kami dyan sa lahat ng masama, pagaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan po sa lahat po. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagkais ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos
ito nagalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Santa Rita de Cassia, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kami na pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang patalastas po sa ating mga kapanalig, ating ipagdiwang ang kapistahan ng mahal na Berhen ng Veritas sa May 31, araw ng Sabado, at dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa June 1, araw ng Linggo. Tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsimula sa May 28
araw ng Miyerkules. Maaari po kayong dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, espesyal na intensyon, kaluluwa at mas sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8-925-7931, local number 129131 and 137, o mag-text sa numerong 097-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose at si Miss Ali Najing. Maraming salamat po, mga kapanalig. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang mga ngalan. Ipahayan, ipahayan ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.